Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag. Magandang araw Pilipinas. Bayan ko layag. O ayan. Cute ng ano natin, ng sound trip natin. Ayan, since channel ni Boss D ang ating i-react. Hiniram natin yung kanyang background music. Ito yung background music na ano talaga hindi ko maiwasang hindi mapaindak tuwing magbablog to si Boss D. Talagang umpisa pa lang napapaindak na tayo. So ayan, since video to ni Boss D, pahiram ng ng background music mo. So yun, itong vlog na ito ay tungkol sa video ni Boss Dada TV na ang title ay BBM, inilaglag ni Boying. Isinumbong si Zaldico pero walang ginawa. O yun, ito yung thumbnail niya, Boying tinakot si BBM, na kuryente si Ombudsman, si Obviousman Boying na kuryente. Pero hindi yun ang natin, kababayan, hindi yun ang topic nitong video na to na aking i-vlog. Meron lang kasi ako napansin sa medyo malapit na siya sa dulo, halos last part na kaya pala na ganon, marahil ito ang dahilan kung bakit ang justice system dito sa atin sa Pilipinas napakabagal. Halos tawag nila usad pagong. Pero para sa akin parang hindi nga usad pagong usad tungaw kasi yung pagong kahit papaano mabagal siya maglakad pero naglalakad kaso yung dito sa atin halos hindi mo maano, kasi may mga kaso dito sa atin sa Pilipinas na natutulog talaga ng taon ang binibilang. Minsan ang nakakaawa, ang nakakalungkot doon gumugugol talaga ng maraming taon sa kulungan, tapos bigla bandang dulo mahahatulan yung kaso na not guilty pero nakulong na siya ng mahabang panahon, 'di ba? So nakakalungkot na meron palang ganitong sistema na marahil, hindi ko sinabing ito talaga yung nangyayari like Boss Dada said dito sa video na to, na hindi rin niya sinasabing ganun yung talagang mga nangyayari at hindi niya rin sinasabi na ganun ang gagawin ni Boying. Pero pwedeng mangyari kung siraulo talaga siya, kung talagang gago talaga yung ombudsman o yung kahit nga daw sa Supreme Court, pwedeng mangyari yun kung ganun yung gagawin. So nakakalungkot kasi kung totoo na ganun, yun marahil ang dahilan kung bakit sobrang bagal ng justice system dito sa Pilipinas. Ngayon, ang purpose nitong vlog na to, subukan ko mag-suggest sa abot na naisip ko lang, suggestion lang naman. Kasi kawawa naman talaga yung mga tao, baka lang sakaling pwedeng mangyari, di ba? So sige, wag na natin patagalin. At medyo humaba-haba na siya, halos 4 na minuto pa. 4 na minuto na, pasensya na. So ayan, umpisa na natin mga kababayan, let's go. Mga reputasyon ng mga yon at magkaroon ng negative public perception para hindi manalo sa politika sa mga eleksyon sa mga susunod na panahon. Ganyan ang gagawin ni Boying Rimulya. Hindi mo magtatrabaho yan. Kikita pa siya dyan. Sa totoo lang. Oo. Sa tingin ko malamang sa malamang mali ako. Pero pwedeng malaking kita pa ang ayan, nakakagaya ng sinabi ko, malamang sa mali siya. At ako rin, malamang sa mali rin ako. Na hindi talaga ganon. Maaring ganon. Yun ang ibig sabihin. Pero sana hindi ganon, kasi kung yun ang dahilan, naku po, kawawa naman ang mga Pilipino. Sige, tuloy. Makuha ni Boying. Kasi sa pag-parking pa lang ng mga kaso, maniwala kayo sa hindi.
Mantakin mo ako. Ayan mga kababayan, makinig kayo mabuti ha. Ano ibig sabihin ng pagparking ng mga kaso? Ipapaliwanagin ni Boss D. Bilyon-bilyon na yung ninakaw ko, iniimbestigahan mo ko. Okay, may nag-file na kaso against me. Ikaw ang ombudsman. Ikaw ang magdedetermine kung may probable cause o wala. Anong gagawin ko? Bayaran kita. Ano, didismiss ko yung kaso? Hindi. I-park mo lang. Patagalin mo lang. Sa Pilipinas, ganun eh. Patatagalin lang. Makakalimutan na ng tao eh. O siya mo na-police nga, ito na mo si Enrile. Pinatagal lang. O nakalimutan na. O ngayon, acquitted. Si Napoles acquitted. Yung si Gina something, yung kabit ni Enrile Di Umano. O absuelto na din. O, that's because sa pagpark ng kaso. Kasi hindi na iniimbestigahan yung kaso or hindi na inaasikaso yung kaso, paparkingin mo lang dyan hanggang sa makalimutan na ng tao tapos bigla mo i-dismiss or baka pwede nang dalhin sa Sandigan Bayan tapos ma-dismiss na dun for lack of evidence or something. Di ba? Pwede siyang kumita dyan. Ilan kaso yan? Kung halimbawa, ilang bilyonaryo o ilang congressman na may flood control project yung kakasuhan dyan. O lahat yan kung magsasabi na siya, huwag mo nang madaliin to. O ito. So dyan pa lang sa pera, ano na siya dyan? Kikita na siya dyan. Sa pagpaparking pa lang yan. Kasi nasa responsibilidad ng ombudsman ng pagpaparking ng mga kaso eh. Di ba? Sa Supreme Court, ganun din. Pinaparking ng Supreme Court yung mga kaso eh. Di ba? So actually sa Supreme Court, pwede nga rin mangyari yung corruption na yan eh, na yung pagpaparking. Although hindi ko sinasabi na bayaran sila, pero pwede mangyari. Si Boyong, hindi ko rin sinasabi na gagawin niya, pero pwedeng mangyari. Kasi nga sobrang corrupt nga sa Pilipinas, wala na tayong tiwala na lahat ng proseso na ma-exploit nila, gagawin nila para lang sa pansarili nilang kapakanan. Bakit mo? Ayan, narinig nyo, di ba? Ang sabi ni Boss D, yung pagpaparking ng kaso, meron palang ganun. Posible palang mangyari yun. Meron palang ganung sistema na pwede palang maparking ang isang kaso. So, kung pwede yun mangyari sa ombudsman, chances is pwede rin siyang mangyari sa mga korte. Na kaya naman pala, kapag mayaman ka, kapag mayaman yung akusado, hindi halos lahat sila nahahatulan. Pero kapag mahirap lang ang akusado, ang bilis umusad ng kaso, di ba? So, ganun ko na pick up yung sinabi ni Boss Dada na nakakalungkot kasi sobrang napaka-injustice niya. 'Di ba? Kung wala kang pera, wala kang laban. 'Di ba? Ganun lang pala yung pwedeng gawin ng mga mayayaman na halimbawa si congressman maraming pera. Nakursunadahan yung secretary niya. Si secretary mahirap lang. Simpleng nag-aral ng mabuti, nag-aral ng scholarship para makatapos. Tapos nung nakatapos, nakapagtrabaho sa gobyerno, nag-aral ng civil service, nakapagtrabaho sa gobyerno. Sobrang ganda ni secretary. Nakakursunadahan ngayon ni congressman. Ngayon ginawa ni congressman, dinala sa opisina niya tapos ginawa ng hindi maganda. Kunyari lang to isang senaryo lang kunyari ganito lang. Tapos ngayon di syempre nagreklamo ngayon si secretary. Idinimanda ngayon si congressman. Na meron siyang mga ebidensya na ganito ganyan na hinalay siya ganito ganyan. Ganito yung ginawa sa kanya sa opisina, ganyan. Dahil mahirap lang si secretary at ito yung gagawin ni congressman, hindi ba nakakaawa si secretary na ipinapark lang pala yung kaso hanggang sa mapagod na lang kaaantay si secretary hanggang sa nakapag-asawa na, nagkaanak na si secretary,
ganyan, hindi pa rin nahahatulan. Ganon kainutil ang justice system dito sa Pilipinas kung totoo na merong ganitong mga nagaganap na pagpaparking di umano ng mga kaso, di ba? Nakakalungkot mga kababayan, ano? Ngayon ko ako halos araw-araw na hindi halos araw-araw, talagang araw-araw wala akong pinapalagpas sa mga video nito ni Boss Dada at ni Banat Bay, pati ni Coach Oli at ng iba pang banateros. Ngayon lang talaga ako nakaramdam ng ganito na sobrang ano, hindi ko alam kung talagang wala, sa Diyos lang talaga tayo aasa na lang kung talagang wala na tayong maaatrasan. Kasi yung mga demonyong makapangyarihan na ito, na mga mayayaman, na kapag ginawan tayo ng hindi maganda ay hindi natin sila kayang kasuhan dahil sa ganitong sistema di umano, di ba? Ngayon, gusto ko sana maisuggest kung sakali lang, kung halimbawa lang, baka sakali pwedeng gawing batas ito na sa lahat ng magiging kaso dito sa Pilipinas, dapat sana merong grace period na in a span of, let's say, 100 days dapat ang isang kaso matapos. Kapag dating ng 100 days, within 100 days na grace period mo, kailangan lahat ng mga ebidensya, kailangan lahat mag-gather mo lahat na ebidensya ng akusado at sa ebidensya ng umaakusa. Ngayon, after 100 days dapat magkakaroon kayo ng final hearing na doon sa araw na yun mahahatulan yung akusado kung acquitted o dismiss ang kaso. Acquitted o ano yun, kung ma-acquit o mako-convict, ganon, yun pala. Or kung madi-dismiss o mako-convict yung kinakasuhan, dapat ganon. Kung mangyayari sana yung ganon, kasi siguro naman yung sige, wag ng 100 days, gawin na nating 6 months, 200, gawin na nating 200 days, 6 months, mahaba na siguro yon para mag-gather mo lahat ng ebidensya mo. Kung ikaw ay prosecutor or kung ikaw ay depensa, hindi ko na alam ano yung mga terms hindi naman kasi ako abogado basta yon, kung ikaw yung inaakusahan o ikaw man yung dumidepensa, dapat sa loob ng isang daang araw or 200 days mag-gather mo lahat ng mga kailangan mo. Tapos pagdating nung araw na yon, hahatulan na complete or incomplete. Sabi nga sa eskwelahan, finish or not finish, pass your paper. Di ba napakaganda nun mga kababayan? May iwasan pa yung mga ganito, yung mga ganitong may exploit ng mga mayayaman yung kahinaan ng mga mahihirap na due to lack of money at resources, wala silang paraan para mag-follow up ng kaso, ganyan, etc. Wala silang kakayanan na ganun. Si congressman maraming pera, putya, magbibigay sa mga yan para mag-park ng kaso, diba? So hindi ko alam kung nangyayari to sa korte
Kasi sabi ni Boss Dada dito sa Ombudsman or sa Supreme Court, pwedeng mangyari to. Hindi ko alam kung sa mga korte dito sa sa Regional Trial Court, ganyan-ganyan. Kung nangyayari to, hindi ko alam. Pero kung nangyayari talaga to, sana magkaroon kayo ng batas tungkol dito na lahat ng kaso maximum, magkaroon sila ng maximum na days para i-gather lahat ng mga ebidensya para mahatulan kaagad yung akusado. 'Di ba? Nakakalungkot, no, mga kababayan. Sana talaga magbago pa, kasi ngayon ko lang nalaman meron palang ganito. So hanggang dyan lang mga kababayan, yun lang po sigurong gusto kong sabihin. Disclaimer ulit, ha, hindi ko sinasabing ito yung nangyayari. Like Boss Dada said, maaaring ganito ang nangyayari. Yun din ang masasabi ko, maaaring ganito yung nangyayari. Kasi kung ito yung nangyayari, kung ganito ang nangyayari, wala talagang hustisya dito sa Pilipinas. Kasi yayariin lang talaga tayo ng mayayaman. 'Di ba? Sige mga kababayan, maraming salamat. Mahalin po natin ang Pilipinas kahit nahihirapan na tayong lahat. Peace out. Okay, mag-subscribe kayo mga animal. Puro kayo nood.